at kalapati. So siguro mga mahal kong kapatid, ang nakita kasi dito yung pagsunod, no, sa kautusan ni Moises. Kasi isa sa mga kautusan ni Moises yan yung pagdala ng bata sa templo. Kaya nga sabi ko kay Brother Ace, sabi ko wala namang problema niyan kasi nararapat nyo rin na kasi dahil nito kung dadali nyo pa sa church itong mga ninang at ninong, malaking uubusin nyo kasi napakalayo ng church namin nandun sa Bagong Silang. Kami lang naman ditong ilan lang naman kami, 8 ba tayo? 8 nga, oo. Ang pumunta rito, mas marami kayo, no? Ngayon, ang paghandog sa bata, mga kapatid, sabi nga sa Proverbs, ang pag-iingat ng Panginoon sa bata. Sa 22 ng Proverbs yun. Makita natin yung pag-iingat. Sabi niya, mula sa sinapupunan ng ating mga magulang, nilabas tayo ng Panginoon at iningatan. Imposible na ang tao mabuhay ng 9 na buwan sa sinapupunan without water and food, di ba? Pero imposible nga talaga, mga kapatid, sa inyong palagay. Bakit kaya lumabas si Syuka o kaya ang bawat isa sa atin kung walang gabay ng Panginoon? So ganun sabi nga doon sa isang talata, inilabas mo ako sa bahay bata ng aking mga magulang. Habang sabi niya, iniingatan mo ako sa bahay bata ng ating mga magulang. Dito mga kapatid, iniingatan. Ibig sabihin doon pa lang, nandun ang pagmubay ng Panginoon. Pagkatapos ang buhay natin, pag lumaki na ang bata, mapapariwara ang buhay. Kaya tayo pagdating ng 16 years old, kung ano-ano na mga ginagawa yung mga tao wala sa Panginoon. Diba? Minsan iba nasasangkot, bakang bata nasasangkot sa drugs addiction, mga ano-ano pang mga vices, mga kasalanan sa mundong ito. Mayroon tinatawag ngayon tayo na mga young parents, 12 hanggang 15 years nanganganak na yung bata. Nang dahil doon sa walang takot sa Panginoon o kaya napapariwaraan buhay. Kaya napakapalad ng bata nito, dinala po siya ng ating kapatid, Brother Ace, na para lumaki ang batang ito. Ginamit lamang siya ng Panginoon bilang instrumento. Tayo, instrumento lang tayo No? Instrumento lang tayo, kalinain natin ang ating mga anak mula sa unang taon hanggang pagdating ng 20 years old o 25, makapag-asawa. Pag mawala na yan, mga kapatid, sa piling ninyo, may sarili silang buhay, hindi nyo na siya nasasakupan. Pero kaya napakapalad ng tao na ang kanyang Panginoon ang umaasa sa kanya. Kaya salamat sa tanghaling ito na ngayon po tayong tinatawag na yung pagdala ng bata sa pito. Ano naman yung part ng mga sponsor? Kasi ang tatay nandiyan na pinalaki na nilang kanilang anak na maging maayos. So ang tinatawag na ninong at ninang, ano naman ang magiging parte nyo bilang pangalawang magulang? Baka lumaki ito si Syuka, pag makita nyo dun sa kanto kung anong mga ginagawa, hindi natin masaway na palalahanan ng salita ng Diyos. O kaya tayo pa mismo ang aakay, ay, salita ng si Syuka, punta tayo dun sa may magandang beer house doon sa Timog. Kaya dito sa may Erod, no? Hindi ganon yung payo, dapat yung bata, sabi niya, palaki natin ang bata ng maayos, may gabay. Kaya hindi ang tinawag kayo, mga kapatid, kinuha kayo ni Brother Ace, ni Sister Maureen, para magiging pangalawang ina. Yung papel nyo, akala nyo natatapos na dito, pananukutan nyo yan sa Panginoon na lumaki ang batang dito na wala kayong patnubay. Kaya kayo tinawag kayo, special kayo, kasi mapagkatiwalaan kayo. Sangayon ba kayo? Amen. Kinuha kayong pangalawang magulang dahil may tiwala sa inyo na magiging kasama kayo niya, mapalaki ang bata ng maayos. No? Hindi na kung lumaki ang bata, kung sa lalaki naman, yung ninong niya, anak, medyo maganda-ganda yata doon, medyo may jamming ngayon doon, samahan mo kami. No? Kaya kinakailangan, palaki natin ang bata ng maayos. Magiging, tawag ito, maayos yung paggabay niyo sa bata. Hindi na kinuha kayo, pagkatapos ng binyag, wala na po yung pakailan. Hindi po yun. Sa banal na kasulatan nagsasabi kailangan magkaroon po kayo ng participation sa pagpapalaki ng bata. Kasi magiging sagutin nyo yun eh. Diba? Tinanggap nyo bilang pangalawang ina, pangalawang ama, dapat
magiging maayos naman yung pagpapalaki natin o payo sa bata. Kaya kung pumunta si Syuka, Ninang, kulang ako ngayon sa alawan. Gagraduate na ako sa T12. Si Papa nasa Pangasinan. Nawiwili ko siya sa gawa ng content. Kasi pangkapilang nakalagay niya eh. Wala ngayon si Papa. Ninang, tahingin ng pamasahe o yung alawan. Mamaya, ang hilig-hilig mo maging si Papa mo hingian mo. Yun, di ba? Pangit ang pagpapalaki sa bata. Kaya, o sige, babayaran naman yan ni Papa mo. O kaya bilang tulong mo na lang po. Kasi maraming mga kapatid na mga pangalawang magulang, lumalapit talaga ang mga anak na may ipapayo nilo, ano bang maipayo niyo sa amin? Ninang, ano bang maipayo niyo sa amin? Ako nga, nung inihandog yung isang inaanak ko doon, mula nung bata, nung inihandog, nung ikinasal pa, ako pa rin ang kanyang kinuha. Sabi ko, bakit paborito mo ako? Parang sinasaywan ko lang. Hindi kasi kayo po ang